Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome po sa News Up to Date. Ang topic po natin ngayong araw na ito ay tungkol po sa CCO Media o CCO Media Philippines or imfmedia.com. Kasi nga, nakikita natin desperado na sila na maabot nga yung quota nila. Kaya nga, ang pangako naman nila ngayon ay yung 10K mo daw ay gagawin nilang 1M o 1 million pesos. So dyan pa lang po mga kababayan, alam na natin, patakbo na po yan kasi imposible naman nilang magawa yan. Diba nanghihingi nga sila ng investment sa publiko at dyan sa papromo nila, ang hinihingi nilang investment ay 10,000 pesos. Pero ang ibabalik daw nila after lang ng isang araw ay magiging 1M na raw yan. So dyan pa lang po mga kababayan, talagang too good to be true at siguradong hindi yan mabibigay at tatakbuhan na kayo kasi sino naman ang magbibigay ng 1M sa loob lang na isang araw sa investment na 10,000 pesos. Kahit po sa trading ay talagang mahirap yan. Mahirap po na gawin yan. Kaya nga mga kababayan, huwag kayong magpapaniwala dyan sa mga too good to be true na mga investment schemes. Doon pa lang sa papromo nila na 50% na daily profit, tapos yung buy one take one, alam na natin na patakbo na yan. Kasi nga, too good to be true. 'Di ba yung double your money nga sa loob ng isang buwan tumatakbo. Paano pa yung 50% na daily profit? At lalo na yan. Ang laki-laki ng pangakong kitaan. Mahigit 1,000% pa ang pangakong kitaan. Kasi nga yung 10K magiging 1 million pesos. Mga kababayan, kapag ganyan po ang mga offer sa inyo, iwasan na po ninyo yan. Huwag po kayong magpapahype, huwag po kayong masisilaw doon sa pangako nilang kitaan. Kasi tatakbuhan na po kayo niyan. Mga kababayan, puro red flags po yung CCO Media at na-issue na rin po yan ng advisory ng Securities and Exchange Commission. At yung mga kasabayan din yan na mga scams ay tumaob na. Katulad nung Peking Dairy Farmers of America na tumaob na at yung Allow PH na tumaob na. At kahit nga yung Facebook group na nagpo-promote niyang CCO Media, yung admin doon ay naglabas na rin ng warning na yan yung CCO Media ay isang scam. At meron pa silang ibang mga pinopromote ding companies doon. So mga kababayan, kung yung mismong admin na nagpo-promote dati ng CCO Media ay nagsabing scam na yan, talaga pong scam yan. At talaga naman pong scam yan. Noon pa namin sinasabi na scam yung CCO Media kasi nga marami silang mga false claims. Diba? Katulad nga nung BSP registration, nung i-verify natin sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang sabi nga ng BSP na peke yung pinapakitang BSP registration ng CCO Media. At yun yung claims nila na insured daw yung mga produkto nila ay na-debunk din natin kasi nga binerify natin sa Sun Life Philippines. At yung iba pang mga kasinungalingan ng CCO Media ay na-debunk din natin katulad ng kiniklaim nila noon na connected daw sila doon sa Clear Channel Outdoor na nasa Amerika. Pero sabi nga ng Clear Channel Outdoor na nasa Amerika na hindi sila connected dyan sa CCO Media at kinasuhan na nga nung Clear Channel Outdoor na nasa Amerika yung CCO Media Philippines. At na-raid na nga ng NBI yung opisina ng CCO Media Philippines sa BGC. At sarado na rin yung opisina ng CCO Media doon sa BGC pagkatapos nga na ma-raid. At yung app nga ng CCO Media ay nawala na rin daw sa Google Play Store at sa Apple App Store. At ang paliwanag nga daw nila dyan na dahil daw nag-update. Pero bakit kailangan tanggalin sa App Store kung nag-update lang? Diba yung ibang mga apps nga nag-update din naman pero hindi naman nawawala sa App Store. So ito yung pa-promo ng CCO Media. So million jackpot. So CCO Media million bonus daw. So ang cycle ay 1 day. At ang price nga daw ay 10,000 per share. Maximum purchase daw ay 10,000 pesos. At ang total dividend after 1 day daw ay 1 million pesos. Alam natin talagang patakbo na yan. Baka sa Monday ay wala na yan o baka manghingi yan ng insurance fee o tax o kung ano mga hingin niya na mga fees. Dahil ganyan nga ang ginawa ng Allow
At ganyan din ang ginawa ng Peking Dairy Farmers of America nung tumakbo na nga sila, ay nanghingi ng fee sa mga investors para daw mabawi yung kanilang ininvest, pero yung mga nagbayad ng fee ay hindi naman din na bawi yung pera nila, kasi modus lang yun ng mga companies para nga madagdagan yung itatakbo nilang pera. Mga kababayan, yung mga modus ng mga companies na yan ay halos magkakaparehas lang. Kahit nga yung mga dashboard, yung mga website nila, halos magkakapareho lang. Minsan nagkakaiba lang sa kulay, at syempre doon sa pangalan ng company, pero yung modus, yung itsura, halos pare-parehas lang. Kaya nga mga kababayan, iwasan na po ninyo yung mga investment scams na yan, dahil maaari sa umpisa padamahin po kayo niyan, bigyan kayo ng payout, pero sigurado po sa huli ay tatakbuhan po kayo niyan. Katulad po dyan sa CCO Media, karamihan po ay hindi na po nakakapag-payout. Meron lang mga nagpapakita na nakapag-payout daw, pero dapat magduda pa rin kayo. Kasi kadalasan ang binibigyan lamang ng payout sa huli ay yung mga maliliit lang ang ininvest o yung mga kasabwat lang din diyan nga sa company. Kaya nga kailangan maging maingat kayo. Huwag kayong magpapaniwala sa mga pinapakita sa inyong payout, dahil kadalasan yan pinapadama lang kayo o kaya ay pinapaasa lang kayo para nga hindi kayo agad magreklamo at para may mauto pa silang mag-invest doon sa company. At inuunti-unti na nga tanggalin ng CCO Media ang mga members nila. So ito po yung example. Kasi hindi daw siya nag-i-invite kaya tinanggal na siya sa CCO Media. Ganyan po ang ginagawa ng mga companies. Talagang nire-require na kayo na mag-invite kasi gusto nilang maabot yung quota nila. At meron ding mga tinanggal daw dahil nga daw ini-slander or sinisiraan daw ang CCO Media. Pero wala naman paninira na ginagawa sa CCO Media kasi scam naman talaga ang CCO Media at na-issue na rin sila ng advisory ng SEC. Kaya nga mga kababayan, umiwas na kayo dyan sa mga companies na yan, dahil sa umpisa nga pinapadama lang kayo, pero kapag gusto na nilang maabot yung quota nila ay gagawa na yan ng paraan para nga i-freeze ang payout ninyo, lalo na kung malaki ang na-invest ninyo. Mga kababayan, huwag kayo basta-basta mag-i-invest. Kailangan mag-research at mag-imbestiga kayo. Huwag kayo magpapadala doon sa mga pang-hype ng mga uplines, dahil sa umpisa lang yan, pero kapag tinakbuhan na kayo, sasabihin lang nila na biktima lang din sila. At mga kababayan, dapat po siguraduhin nyo na yung papasukin yung investment ay kompleto sa legalities, at dapat po i-verify po ninyo sa Securities and Exchange Commission kung meron silang secondary license. Kasi po dapat bago po manghingi ng investment sa publiko ang kahit na anong kumpanya, dapat po meron po yang secondary license kahit na po yan ay isang international company. Mag-iingat din kayo sa mga impersonation scam katulad nga ng Peking Dairy Farmers of America at yang CCO Media Philippines. Yan po ay mga impersonation scam at mga Ponzi schemes. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking channel. God bless po.